Ako naman po, ano bang gusto niyo makamit itong 2024 kahit nasa gitna na po tayo ng napakainit na panahon? Sa tingin ko po ang pinakamadaling makamit po for now is yung like makatapos po dahil nga po sobrang hassle nga po ngayon na sobrang daming na-heat stroke na tao dahil nga sa kainitan. Mas maganda pong makatapos this year ng po, like wala pong nangyayaring masama. Pero tanong ko naman, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula nitong taon na to? Yun naman po nakadepende na rin po. Pero for me po is okay lang naman po, like mas masaya na malungkot, ganun po. Kasi po may mga struggles din po talagang nangyayari sa buhay. Pero tanong ko lamang, paano natin po masasabi bakit isang tao po'y malungkot o malungkutin? Ano kaya nakikita niyong pinakamabigat na dahilan kaya? Siguro po ang pinakamabigat na nagiging dahilan nila ay sa pamilya na rin po. Kasi po marami rin po kasi yung na-encounter na kaibigan po na puro pamilya po yung pinoproblema, financial, ganun po, studies. I see. Pero ito po, sabi ng maraming Pilipino sa isang survey ng maraming beses, kaya daw isang tao daw, isang Pilipino ay malungkot o malungkutin ay dahil wala po silang pera. Naniniwala kayo ng pinakaunang dahilan kung bakit isang tao po ay malungkot, isang Pilipino, dahil wala po silang pera? Sa tingin ko po, opo. Kasi yun na rin po yung nagiging source of income in life po. Kasi kung wala pong pera, mahirap din po mabuhay. Kaya kailangan din po ng tiyaga at saka sipag para makamit ito po. Sa tingin niyo po ba, ano bang gusto niyo bang sa panahon ngayon? Yung gusto niyo ba meron ba kayong mga kasama o gusto niyo mapag-isa? Pag sinabi ko po may mga kasama, not necessarily po special loved one. Parang halimbawa, kapamilya, kapatid, may mga kasama. Ano bang gusto niyo? Meron ba kayong mga kasama o gusto niyo mapag-isa? Sa akin po ay mas gusto ko po may nakakasama para po like may dumaan pong problema sa buhay ko. Meron po akong mapapagsabihan at saka sandalan ng mga problema ko. Okay, tanong ko lamang. Sa tingin niyo po ba sa simula nitong henerasyon nating hinaharap, talagang malala na po ba yung tinatawag na trust issue? Siguro po malala na rin po dahil po sa mga yung mga social media po, tulad po nun yung hindi ka po basta-basta pwede magtiwala dahil nga po may mga scammer po, ganon. Ganun. Sige, ito po. Meron ba mga kalito na tanong? Mas mabilis po ito, pero sundan po ito, no? Tanong ko lamang, kayo po ba isang mabuting tao po? Opo, mabuting tao naman po. Paano natin po masasabi ko isang tao po ay mabuti? Kung yung identity niya po, yung pinapakita niya po, kung paano po yung pakikitungo niya sa'yo. Eto, tanong ko lamang, mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Tanong lang. Hindi po. Hindi po masyado. Pero nakapag-search ka naman kay Google pag di mo alam isang salita? Yes po, nakapag-search naman po, like mga malalalim na salita po. Bigyan ko na mabilis lang na trivia o konting kaalaman. Libre lang po ito. Pag sinabi daw na mabuti o good sa kahit anong dictionary daw yan, ang tawag po dyan ay moral excellent o morally upright. Ibig sabihin daw ng moral, ugali muna ng tao sa kanyang sarili na dapat walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala daw sasaktan na tao kahit sanggol daw. Pero tingnan natin po itong mga mabibilis sa tanong kung talagang tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kay Buba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niya po. Yes po, meron pong times na nakapagsinungaling na ako. Yun nga pong problema, no? Ang una po matututo sa development ng isang bata ay magsinungaling. At lahat tayo dito ay sa pool na guilty talaga. Pero ito po, kay Buba ay kailanman ay nakapagnako po ng gamit. Kahit po yung lapis, ballpen, barya, kahit anong panghalaga yan, kahit sa internet. Siguro po masasabi ko is yes po. Like may mga bagay po tayong kunyari, nakikita po, may bagay po sa lamesa po kunwari. Like kukunin nyo po kasi walang may nagmamayari. Pero pag hinanap na po yun ng totoong may-ari, wala na po eh. Like parang accident pong nangyayari na hindi mo naman po ginugusto. Well, I agree mo po yan. Yun nga lang, problema, yung mga ganyan din, i-consider na para rin tayong nagnakaw din yan. Halimbawa lang, nandiyan lang yung police station. Eh baka nga doon na tayo tumatambay na sa kulungan na. Kasi nga,
lahat tayo diyan, guilty ka agad. Kasi kung pagbabasehin natin yung higpit ng batas. Yun nga lang, kaya daw isang tao doon nakapagnakaw ay dahil wala yan sa presyo. Gusto nila lang isang bagay nang walang kahirap-hirap. Yun nga lang, ang problema, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit isang tao sa tanan ng buhay niya po? Yes po, nakakaranas naman po. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Ano pa? Nawawala ba ang stress nyo pag kayo nagagalit o lalong tumitindi po? Pag nagagalit po, like mas tumitindi po, kaya po mas magandang intindihin na lang po yung nangyayari sa mga sitwasyon na kung ano man po yung kinagagalit sa sarili or sa iba. Yun nga po normal naman po talaga na pag po tayo magagalit, syempre masasaktan. Alam naman po tayong tatawa o ngingiti dito. Baka baliw na po yung tao, yung tipong hindi siya daw nagagalit, pero yung deep inside baka manggulo na lang dahil naipon niya yung galit niya. Which is may sinasabi kasi na hindi din daw kailangan manaksak, sampalin o barilin mo daw isang tao. Ang kailangan mo lang daw ay magtanim ng galit o magalit lamang, hindi mo kailangan pa magmura. Yun nga lang, ang isang tao pwedeng masaktan o mamatay, not literally physical, pero yung sa kanyang puso or emosyon. Yun nga lang ang problema, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun? Nagagamit po, like para pong pag may kailangan ka, sigad po agad yung nasa utak mo kasi kailangan mo yung bagay na yon. Pero usually po dapat, pag hindi po dumadating yung bagay na yun, may mas plano pa po sigad na ibigay sa'yo na mas worth pa po doon sa gusto mong makuha. I see. Pero pamilya ka ba kunyari, nadapa ka lamang, biglang nagulat ka na lang, binanggit mo na lang yung pangalan ng Panginoon, parang mga ganun, familiar ka doon? Familiar naman po. mga ganun. Yung mga may pa ganun. Oo, ganun. Tanong ko lamang, mahal niyo ba nanay niyo? Tanong lang. Mahal po. Okay, ganito kasi yan. So halimbawa, nagpapalipas kayo ng oras dito, o kunwari lamang, bigla na lang napuwing mata nyo kasi medyo mahangin, kunwari, wag naman sana, bigla kayo naging magugulatin. Instead na pangalan ng Panginoon na nabanggit mo, pangalan ng nanay mo na wala namang kinalaman sa pagkapuwi ng mata mo. O kaya nabanggitin mo ang pangalan ng nanay mo bilang panggulat lamang dito? Okay lang naman po siguro dahil magulang naman po yan. Okay lang yun. Siyempre yung tutuusin po niyan, nanay niyo yun kahit sino atang tao, huwag natin basta-basta banggitin na yung pangalan kahit wala namang kinalaman sa pagkapuwing. O halimbawa kasi parang pag nadapa, minura na lang, hindi mamura, parang gulat lamang, pero wala namang kinalaman. Kasi for sure, mahal niyo ang nanay niyo, may respeto kayo, dapat pag-ingatan natin kahit sino atang pangalan ng isang tao. Sana po, meron rin tayong respeto sa Panginoon na ginamit po ang kanyang pangalan para makilala siya ng mabuti sa paglikha ng mundo at hindi po dinisenyo na pag nadapa, minura si Jesus Christ, pag nasampal, anong kasalanan ng Panginoon dito kung ay nag-aaway, di ba? Yun yung problema, nakasanayan ng marami. Ang tao kasi doon ay blasphemy o pambabastos. Yun nga lang, ang problema, lahat talaga tayo dito ay dumaan na dito. Para nakasanayan na rin po, di ba? Yun nga. Ito po yun Lilinawin ko po, hindi ko po hinuhusgahan mula sa simula. Ito'y para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po'y mamamatay, hindi po to pananakot at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba'y guilty o innocent po kayong tao? For me po is guilty. Kasi sobrang dami na rin pong kasalanan na nangyari sa buhay ko. I see. Na mahirap din pong masolusyonan ganun po. Pero sa tingin nyo, kung kayo darating kunwari mamamatay, hindi ako nananakot po, no? Saan kayo pupunta? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lang. For me po, di ko po talaga alam. Dahil po, nakadepende na po yan kung saan po talaga. Well, I understand. Pero bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa, napakadali lamang. Kunwari may isang criminal, no? Nagnakaw siya ng pera sa bangko, nahuli siya ng pulis, at ito po ang sasabihin ng criminal sa yung suspect sa judge. Judge, opo, guilty po ako sa nagawa ko tong buhay ko, sa nagawa ko krimen. Pero parang hindi po sigurado mapupunta sa kulungan. Siyempre magugulat, bakit naman? Kasi yung aking naman nagawa, baka naman pwede nating pag-usapan o kaya lang nagnakaw kasi nabigla lamang. Or sa madaling salita, nangangatwiran o nagpapaliwanag. Kasi hindi siya sigurado or convinced na sa kulungan siya pupunta. Pero sasabihin ng judge, ano man ang mangyari, kailangan niyang pagbayaran, kailangan pa rin siyang itapon sa kulungan kahit anong pampaliwanag ng kriminal. Tama po ba? Yes po, tama po. Kailangan niya pong pagbayaran talaga yung mga kasalanan na gawa niya. Kasi po, yun na rin po rules is rules na rin po.
Pero ito kasi yung problema po, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, hindi po to galing sa akin, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, o kahit yung banggitin lang yung pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, at iba pang mga kasalanan, magano mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos, kung hindi, itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Ito po ang tanong ko po. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y nag-aalala na maaaring sa impyerno kayo mapupunta, pero hindi lang po kayo, tayo pong lahat, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Nag-aalala po ba kayo dito? Yes po, nag-aalala rin po. Dahil po, sobrang based po sa mga, kwento-kwento. Sobrang hirap daw po ng buhay sa impyerno. Like po, araw-araw, buong oras po kayong susunugin. As in, kahit po magmakaawa kayo sa Diyos, wala na po talagang sasagot sa inyo na Diyos. Kaya hanggat maaga po talaga, ibigay niyo na po lahat sa Diyos yung kung ano mang meron po kayo. Isuko niyo na po yung sarili niyo, ganun po. Well, ano man po mangyari, kahit hindi ko po kayo kilala, dato man po talaga tayo mag-alala. Kasi buhay po ang ating pinag-uusapan dito. Tanong ko lamang, no? Kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Tanong lang. Yes po, takot po. Kung kayo ba'y mabibigyan, kunwari na pagkakataong mabuhay ng matagal, wala namang masama magtanong nito, ilan pa kayang taon na gusto nyo mabuhay? 100 years, 150, 200, kayo bahala. Like, enough na po for me yung 80, 90, ganun po. Ganon, 90, ayaw 100. Okay na rin po kasi yun. Dahil lang kasi po, marami na rin po talagang kailangan na rin, kasi po pag mahina na rin po yung resistensya, kailangan na rin po talaga magpahinga dahil lang sobrang mahirap din po talaga na araw-araw po ganun yung like kunyari po may sakit ka, na-confine ka, araw-araw ka po lalabas, sobrang hirap po. Kaya po mas maganda pong, for me po mas maganda pong magpahinga na lang kasi po, yun nga po. I understand. Ang hirap nga po. Oo. Pero syempre, yun nga po, ano man po mangyari, dapat talaga tayo mag-alala. Kasi buhay po talaga ang pinag-uusapan. At syempre, ito naman po ang ating sitwasyon hinaharap natin, hindi para takutin ang inyong sarili, kundi makita natin ang realidad ng buhay. Sinabi nyo, yung naririnig yung mga kwento, nakakatawa talaga ang impyerno, talagang parang walang katapusang paghihirap talaga. Kasi bakit ganyan yung po yan? Pwede natin halintod sa parang isang kulungan. Kapag isang kriminal, nagawa niyang kasalanan, mabubulok sa kulungan, mararamdaman niya ang lahat ng mga negative na maaaring mararamdaman niya pag nasa kulungan. Tama po ba? Opo, kasi po kailangan talagang pagbayaran yung kasalanan niya. Yun na rin po yung magiging parusa niya. Kasi po, kailangan, like, hanggat maaga po talaga kailangan talagang baguhin para po hindi mangyari yung pinagsisisihan niya na maranasan pag pumasok po siya sa kulungan. Yun nga po kasi ang problema. Kasi alam naman po natin na yung sa nangyari doon sa isang tao kunwari sa kulungan, talagang normal po yun ang mararanasan niya. Dahil ang Bible po kasi talagang malinaw na yung impyerno ay nilikha ng Panginoon yan para sa justice. Ibig sabihin, pag may nagawa ang isang taong kasalanan, anuman ang nationality mo, mayaman o mahirap ka, sa mata ng Panginoon, patas po siya. Kasi wala po siyang pinalalampas sa standard niya. Kasi gusto niya po ay kaayusan. At kung may mga hindi maayos, kailangan niya itong ayusin at hindi niya to basta-basta lang baliwalain. Kaya naman mangyari, dapat tayo mag-alala kasi ang Panginoon, galit siya, hindi lang sa kasalanan, kundi sa makasalanan tulad natin. Kaya ang justice ng Panginoon, sa impyerno talaga tayo tatapon. Pero, syempre meron talagang solusyon dito. Pwede magbago lahat-lahat kapag narinig natin tong salita na to. Narinig ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Yes po. Ano yung Tagalog nun? Like, awa po? Tama. Tama. Mercy, awa. Ibig sabihin, pwede tayong humingi ng mercy or awa sa Panginoon na inamin natin na tayo po'y makasalanan. Inamin natin na tayo po'y mahina at lagi tayong humingi ng tulong sa Kanya. Dahil sa mata po ng Panginoon, ang gusto niya kasi ay yung mga taong magpakumbaba. Pag humingi ka ng mercy sa Kanya, hindi po siya magagalit. Bagkus, gusto niyang ibigay yung mercy na to habang may pag-asa pa. Kasi ibig sabihin, walang sino man po ang kayang iligtas ang sarili sa kapahamakan. When I say iligtas, maaaring hindi ka magkasakit, pero yung makagawa ng kasalanan, imposible yan. Kasi kahit nga lang sa utak natin, pag meron tayong iniisip na hindi maganda, guilty agad tayo sa mata ng Panginoon. Kasi yung puso natin, yun yung problema. Kaya ang nangyayari, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero pag tayo humingi ng mercy sa Kanya,
pwedeng magbago ang takbo ng mga kaso. Dahil ito po ang tanong. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa ay makalis po sa Judgment Day? Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Like, ano po, yung ginagabayan po niya tayo sa araw-araw para rin po sa atin yun eh. Gagabayan niya po tayo na hindi niya po tayo pinapabayaan. Mas pinapabuti niya po yung takbo ng buhay natin. At ginagawa niya po tama yung mga pagkakamali na nagagawa natin. Pero syempre ganito lang to, no? Anong meron ba noong December 25? Tanong lang. Christmas po. Pasko. Birthday ni Jesus. Ayun. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Yes po. Pero ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwisi po yung kanyang buhay, hindi lang sa inyo, para sa lahat. Kasi siya po ay nagmamalasakit. Ang tawag kasi doon ay pag-ibig na walang kapalit or unconditional love. Yun nga lang, ang problema, may mga tao na ayaw ng mabubuting aral, ayaw nila may nagmamalasakit at gusto nila sila masusunod. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus ay hindi lang siya tao. Siya rin ni Diyos na alam niya na pagbabahagi ng katotohanan ay kapalit ang kanyang buhay. Ipinako sa krus, namatay siya doon at siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo po ang kasamaan, natalo po ang kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Kasi yung kanyang dugo po ang naging kapalit. Parang ganito lamang. Kunwari isang tao ay guilty, pwede po siyang palayain kapag may nagpiyansa. Nalagay may salitang piyansa. Yes po. Yan yung tiyatawag natin parang greatest exchange kung tawagin yan. Kasi imagine mo, pwede pala magbagong buhay isang tao pag may nagbayad ng danyos. Kasi ibig sabihin nun, ayaw niya sigurong ara-arawin na siya lagi sa kulungan. Kasi mawawala na siya ng tsansa na makalaya siya. So ganun din po, ang ginawa ng Panginoon sa Kristo lamang ay ang kanyang buhay ang naging kapalit upang hindi tayo mapahamak. Ibinuwis siya po yung kanyang buhay. Yun nga lang, ang kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Kasi may bahid na po yung kasamaan, yung nagagawa nating mabuti dahil sa kasalanan. Ako guilty, kayo guilty, lahat po talaga tayo. Kasi kapag isang tao sinasabi na siya hindi guilty, siya ay mabuting tao, huwag na kayo magpaka-stress. Ang tanong ba, malinis ba ang kanyang puso? Ang Panginoon lang po nakakaalam niyan. Kaya ibig sabihin, mayaman mo mahirap, patas po ang Panginoon sa paghahatol niya. Ngayon, pag tayo po ay yun nga, doon sa ginawa ng Panginoon sa Kristo lamang, yung kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon. At may dalawang bagay po para makamit yung kaligtasan na yan. Una, narinig mo ba yung salitang repentance? Hindi po po. So first time lang. Yes po. When we say repentance po, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, di ba pag kayo nagkakasakit, gusto nyo laging gumaling? Yes po. Sa tingin nyo, pag kunyari kayo ay nagkalagnat o nagkakasakit, kayo ba ay makapasyal pa dito sa parke na to? Hindi po, dahil po nanghihina ang katawan. Siyempre, lalong init ang panahon, lalong titindi ang init niyan. So, pag po tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag po tayo nakagawa ng kasalanan, patuloy natin po itong pagsisihan. Lagi natin babaguhin ating puso't isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoon tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So ito na lang po ilan sa mga tanong na to bago po umalis. Tanong ko lamang, sa tingin nyo ba nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Yes po. Yes. Pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Sa tingin po, now po, yes. Sobrang dami ko rin po natutunan. Tanong ko lamang, kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Not usually po araw-araw, pero madalas po talaga. I see. Kasi ganito lang yun, di ba pag kayo nagugutom, kakain kayo, di ba? Yes po. Oh. Halimbawa, sarado ang tindahan kunwari at ang bukas lamang kunwari somewhere around dito sa area na to. Tatakbo kayo, bibili kayong pagkain kasi nagugutom kayo, tama po ba? Yes po. Sana po ganun din po sana ang mindset natin, hindi lang yung basta nabasa lang natin, sana po araw-arawin natin. Kasi parang yun yung pagkaing spiritual po natin. Yan yung dahilan kung ba't isang tao ay nagiging wise sa kanyang ginagawa. Kasi ibig sabihin, pag siya nagtitiwala sa salita ng Panginoon, sa pagbabasa ng Bible, iniiwasan po natin ang makagawa ng kasalanan o kamalian. Ibig sabihin, tumatalino tayo, hindi dahil sa ating sarili, kundi sa biyaya ng Diyos. Kaya nakagawa tayo ng tamang galaw, lalo na sa ibang tao. So, ganun din po yun. Pag tayo ay nagkasakit, gusto natin laging gumaling para nagagawa natin yung mga ginagawa natin talaga.
Yun nga lang, bigyan ko kayo ng isang trivia bago talaga umalis. Actually, pwede pong humaba po ang buhay ng tao sa 5 aspeto. Pwede mabuhay, hindi lang 80, hindi lang 90 years old, more. Ito po kasi yun eh. Unang physical, hindi nagkakasakit, laging healthy lifestyle niya, nababalanse niya lahat-lahat. Pangalawa, social. Meron siya nakausap, mahilig siyang makahanap ng chismosa, chismis, marites, joke lang. Sabihin na siya ng may makakausap. Pangatlo, ang tinatawag naman na mental. Ibig sabihin, matino pa rin yung utak ng isang tao, yung kausap, for example. Kaya niyang intindihin lahat ng mga sinasabi kahit nai-stress. At hindi mo madadala yan sa mental hospital kasi nga, matino pa rin. Panglima po, ay ang tinatawag natin, pangapat pala, emotional. Yung tawa, ngiti, lungkot. Wala pong masama kung tayo madidepress. Normal po yan sa atin. Huwag lang masobrahan. Kasi talaga nakaka-apekto po talaga yan. At ang panglima po ay ang ating tinatawag na spiritual or pananampalataya sa Diyos. Nalaman kasi sa isang pag-aaral, marami pong humahaba ang buhay nila doon sa 5 aspeto na yon na ginagawa lagi kumpara sa kulang-kulang. Pero linawin ko po, hindi sakop ng isang pangyayari sa buhay ng isang tao. Halimbawa, kaya siguro isang tao ay hindi namamatay. Baka siguro yung bahay lang niya, walking distance lang lamang, di siya masasagasaan. Or maring isa, pag-gala-gala, bigla na lang nabundol ng sasakyan. Hindi natin kasi kontrolado yung pwedeng mangyari sa isang tao. Pero ang punto lamang, wala namang masama kung pahalaga natin buhay natin kasi maiksi lamang ang buhay natin talaga. Dahil ang bad news, lahat po tayo guilty, lahat po talaga tayo ay sa impyerno itatapon. Yan ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Pero ang mabuting balita, marami ang pumaliligtas. Hindi dahil sa mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa panampalataya sa Panginoong Yesu lamang, sila maliligtas dahil sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa munting oras na to. Meron ba kayong katanungan po? Wala naman po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Thank you po. Thank you din po.